Nagmumukha na kayong tanga. Oh, saan ka nakakita? Ikaw ang nagdemanda tapos ako, dinimanda mo ko tapos ako magbibigay sa'yo ng ebidensya? Bobo ka ba? Ganyan na ba kayo katanga? Sus Mariosep, naging congresswoman ka pa. Pagkatapos ay gusto mo pang ihalin tulad ka kay Miriam Defensor. Napakalaking kahihiyan. Napakalaki. Ubod ng katangahan. Balita. Sorry ha. Sorry. I always say sorry early in the morning. But this is a reality. Idinimanda mo ko. Tas ako magbibigay sa'yo ng ebidensya. Ay napakatanga mo. Di para kung inamin yung lahat ng ibinibintang mo sa akin. Di ba ga? Oh. Sus Mariosep. Kaya please, sana tayo ay sana tayo yung magising na. Tama na. Baka pwedeng taong bayan naman ang intindihin ninyo. At hindi yung puro kayo pamumulitika na kagaya ng ginagawa ninyo sa ngayon. Abante Pinas. Pambihirang patiso. I was listening or watching, technically listening kasi nakikinig ako habang bukas yung cellphone. Nakikinig ako doon sa kwentuhan nila Attorney Trixie Cruz at saka ni Attorney Barry Gutierrez. Pinag-uusapan nila yung sinabi ng presidente na inalaw ng presidente, ipinarelease na presidente na 21.40 something o 45 billion yata yun kung di ako nagkakamali. Isara na lang natin sa 21 billion. At yan daw ay para ho sa para daw ho to shield. Ganda, di ba? Ang ganda nung sinabi. Pero alam ho ninyo, kung magkano lang ang nakatuon para doon? It's something like 2 billion pesos out of 21 billion. Galing! Napakagaling! And the rest, alam nyo kung saan? Ilalaan pa rin daw ho yan doon sa DPWH para sa nagpapatuloy na mga infrastructure project. Por Diyos, por Santo. Hindi ba saan tutungo ito? Saan na naman patungo ere? Pera na naman ang pinag-uusapan. Papunta na naman sa DPWH. Samantalang ang problema natin ngayon ay hindi infrastructure. Ang problema natin ngayon kung paanong bubuhayin ang mga Pilipino. Diba at sasagipin sa napakalaking krisis na kinakaharap nito. That is the main problem. Hindi ho infrastructure sa ngayon. Hindi natin kailangan infrastructure sa ngayon. Ang kailangan ho natin, paano natin bubuhay ng ating mga kababayan. Yung inyong ayuda na 5,000 isang buwan, 5,000 pinamigay ninyo, wala na. Ubos na. Liban na lang doon sa hindi pa nakakapamigay o doon sa kabibigay lang kahapon. Pero yung pinamigay ninyo nung nakaraang linggo, ubos na. Bakit? Hindi naman yan mapupunta sa gasolina o sa krudo ng mga driver eh. Saan ba mapupunta yan? Ipangbabayad nila yan sa kanilang utang para makapagpatuloy sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Diba? Palibhasa, itong mga tao na ito, yung grupo na yan, yung pamilya na yan, hindi dumaan sa hirap. Kaya hindi nila alam kung paanong ang perang dumarating sa kanila ay pinaghahati-hati sa napakaliliit na bahagdan para makaraos sa araw-araw nilang pangangailangan. Hindi kayo dumaan sa hirap kasi ang aram ninyo, layaw. Di ba ga? Yung presidente ninyo, wala namang alam yan, kundi kalayawan lang eh. Sigo laki. Hindi naman sa akin galing yan sa kapatid niya mismo. Di ba? O sino makapagsasabi nun kundi yung lagi niyang kasama na ang papel ay tagalinis sa tuwing sila magpa-party-party kung saan doon sa Malacanang nung panahong buhay pa si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wala. Tama ang sinasabi, walang alam itong ating presidente na ito. Kaya Diyos ko, paano tayong naluklok o paano tayong napunta dito? Siya na mismo nagsabi, anong gagawin natin? Pambihirang patiso. Kaya, por Diyos, por Santo, magising naman na kayo. Ang dami na nating mga kinakaharap na problema. Pero I think the best na ako bilang kaibigan, hindi bilang isang eksperto kung ano man, bilang isang tao, sa tingin ko, ganito na lang ho ang gawin natin.
ituloy natin ang buhay natin, hayaan natin sila sa kanilang katarantaduhan. Dahil lahat ng masama ay meron ho yung karma, di ba ga? Well, karma is on two sides, positive and bad or good karma. Pag magandang ginagawa mo, you'll get a good karma. Pag masama ang ginagawa mo, you'll get an even worse karma. Yun ang matindi ron. Lalo na kapag kasobra na sa nangyayari na ito. What good karma do you think is waiting for this clan or for this family or for this whatever you call them? For this dynasty. Abante Pilipinas. What good karma is waiting for them? Is there any? Sus Mariosep. Kaya please, sana tayo ay magising na. At ang mga tao na nakinabang na ng husto, tama na. Nakinabang na kayo. At the end of the day, matatapos at mawawala din yan sa pwesto. Ngayong nakinabang na kayo, tama na. Baka pwedeng taong bayan naman ang intindihin ninyo. At hindi yung puro kayo pamumulitika na kagaya ng ginagawa ninyo sa ngayon. Na nagmumukha na kayong tanga. Saan ka nakakita? Ikaw ang nagdemanda tapos ako, dinimanda mo ko tapos ako magbibigay sa'yo ng ebidensya? Bobo ka ba? Ganyan na ba kayo katanga? Sorry. I always say sorry early in the morning. But this is a reality. Idinimanda mo ko. Tas ako magbibigay sa iyo ng ebidensya. Ay napakatanga mo. Abante Pilipinas. Di para kung inamin yung lahat ng ibinibintang mo sa akin. Di ba ga? Sus Mariosep, naging congresswoman ka pa. Pagkatapos ay gusto mo pang ihalin tulad ka kay Miriam Defensor. Napakalaking kahihiyan. Abante Pilipinas. Napakalaki. Ubod ng katangahan. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. As 4:15 ng oras natin sa buong Kapuluan. Good morning! Narito na ang ulo ng mga balita ng ating pagsasaluhan ngayong araw na ito ng Lunes, March 23, 2026. Excellent! Sa ngalan ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan, ako pa rin po ang inyong yayamanin, sexy swabing tagapagbalita sa umaga, Ronnie Ramos. Pangulong Bongbong Marcos nagpalabas ng 21.47 billion pesos na pondo para tugunan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Di ko na-review, yung pala yung nasa headline. 33% ng mga Pinoy very happy sa buhay ayon sa SWS survey. Hala, talaga? Ewan ka, sedition case at impeachment ni VP Sara hiwalay na reklamo ayon sa Department of Justice. Pinaghiwalay na. Oo, kasi alam nilang hindi uubra pag pinagsama nila pareho doon sa impeachment complaint. Magaling. Oo. Malaki ang oil price hike. Nagbabanta na naman ngayong linggo. Sabi ni Mang Teban, anong bago? The only thing that's going to be new ay kapag ka nabalita nilang national government may ginawang maganda para sa krisis. May mga ganun, di ba? Balastik na yan. Pero hindi. Wala, taas pa rin. Maghihirap ka, bayang Pilipinas.